Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. Maaari po tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos sa awit 33, 1-3. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Tayo po ay pangunahan ngayon sa opening prayer ni Sister Queen, nasusundan ng praise and worship sa pangunguna ni Sister Kim. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat muli sa araw na ito na kami ay magsasama-sama na magpupuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming programa. Samahan niyo po kami. Patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang, Panginoon, maipabot namin ang iyong salita, maging, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Sa umaga pong ito ay tayo ay umawit ng buong puso para sa ating Panginoon. Ipakita natin sa Kanya na tayo ay sabik na sabik sa Kanyang presensya. O ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Yes, Lord, kami nasasabik sa iyong presensya, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita.
Lord, iyong ang aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, kami ay patuloy na aawit sa iyo. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga sarili. Suko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag hindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaninig ka, sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag hindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaninig ka, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Loob ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsambang, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, maghari ka sa amin, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag hindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaninig ka, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Loob ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsambang, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Loob ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsambang, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy ka namin papupurihan at aawitan. Yung mga kapatid, minsan pa, ulitan natin ang Panginoon. Sabay-sabay nating awitan ang Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Loob ka ng iyong wagas na pagsinta.
magtutunan kailanman. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Lord, walang sawa kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Minsan pa di ako magsasawa, di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin, laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin, laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Lord, patuloy ka namin aawitan, pagpupurihan sa bawat sandali, Panginoon. Tunay na napakadakila mo sa aming buhay. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Sa oras na kami ay nakapagpuri, nakakaawit sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang aming itataas sa aming buhay. At sa anumang aming nararanasan ngayon, alam namin, Lord, na andyan ka lang at hindi kami iiwan, Panginoon. Kahit kami magkakalayo,
Isama-sama pa rin naman kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat at ikaw nawa yung mataas sa aming mga buhay, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, ay tinataas namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa pamumuno ni Brother JB at susundan po ng ating mensahe na ihahatid sa atin ni Pastor Edward. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa mga awit, chapter 116, verses 12 hanggang 19. Kayawin ng aking Diyos, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwin ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tunay ngang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. O Yahweh, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Purihin si Yahweh. Magandang umaga po sa ating mga kapatid. At tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At pag-aaralan po natin, ngayong umaga pong ito, ipatungkol po sa pagsukli sa kabutihan ng Diyos. Ang ginawa ko po ang salitang sukli dahil tulad po, halimbawa bumibili po tayo sa tindahan at yung sukli, yun po ay hindi sa may-ari, hindi yun sa tindahan, kundi inyo pa rin. Ibig sabihin po, ang pagsukli po sa kabutihan ng Diyos, yung pong kabutihan na ibibigay natin at gagawin natin, yun po ay sa Diyos, hindi po atin. Kaya, ito po ang pamagat ng aking mensahe, pagsukli sa kabutihan ng Diyos. At makikita po ito sa awit, chapter 116, verse 12 hanggang 19, na binasa po ng ating pong kapatid kanina. Ang awit po, ito po ay sinulat ni Haring pong David. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito na ibinigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng karunungan at talinuhan upang maunawaan namin ang iyo pong mensahe. At dalangin po namin na patuloy ka pong kumilos sa aming pong buhay. Tulungan niyo po kami na makita po namin ang pinapagawa niyo po sa amin. Tulungan niyo din po kami na magawa ang iyo pong kalooban sa aming pong buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Purihin ka, ito pong aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Ang awit 116 po, ito po ay sulat ni David. At ito po ay tinatawag po na isa pong individual worship o individual na pasasalamat at patotoo na naranasan po sa kabutihan ng Diyos. Sa Jewish ceremony po ito ginagawa, act of public worship in Jewish ceremony, na nasa harapan ng maraming tao nagpapatotoo. At ito nga po ay inadapt ng Ebanghelyo ng Church. Kaya meron po tayong mga testimony, patotoo, at yun po in public testimony. Pagpapakita sa madla kung gaano kadakila yung naranasan niyang kabutihan sa Diyos. Ito ay pasasalamat. At ito yung ginagawa ng mga Israelite na tayo na sila ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. At sabi nga po sa verse 12, kay Yahweh na aking Diyos, ano ang aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ito yung unang tanong
na tanungan ni David na ano ba ang kanyang ihahandog sa Diyos para dun sa kabutihan na naranasan niya ang pagliligtas sa Panginoon. At sa verse 13 to 19 dito po ay itinuro niya o ginawa niya kung paano natin masusuklian ang kabutihan ng Diyos na atin pong naranasan. At dito po natin makikita kung paano natin masusuklian. Inuulit ko po, ginamit ko po yung salitang sukli dahil ito po ay hindi atin kundi sa Diyos. Magaya ng sabi ko sa inyo po kanina, tulad po ito ng pagbili. Bumili tayo sa tindahan at yung ating pera ay labis sa ating bagay na binili. At tayo ay susuklian dun sa ating binayad. At ibig sabihin, yung sukli ay hindi dun sa tindera kundi dun sa bumili. At ganun din, yung kabutihan ng Diyos sa atin na ating naranasan ay labis. At hindi natin yung kayang bayaran. Pero pwede natin yung suklian. At yung sukling yun ay hindi atin, kundi yun ay sa Diyos pa rin. Dahil labis nga, sobra-sobra yung kabutihan ng Diyos na ating naranasan. At ngayon, ang tanong, paano natin masusuklian ang kabutihan ng Diyos na ating naranasan? Una, sabi po dito ni David, kung paano natin masusuklian, ay pagsuko ng lubusan ng ating sarili sa Diyos. Ibig sabihin po, pagsuko, pag-aalay ng ating sarili. Sabi po sa 13, verse 13 at 14, ang handog ko sa dambana ay inuming masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwi ng nagtitipon, ang mga kanyang hinirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Sa NIV po, o sa English po, English Bible, ang sabi po dito, I will lift up the cup of salvation. At kasi medyo, nakan po dito, yung inuming masarap, ang kwan po doon is cup of salvation. Meron po silang isang seremonya na ginagawa na yung saro, hawak-hawak po nila. At meron silang wine o alak na ibinuhubuhos nila sa saro na hawak nilang walang laman at pinupuno na yun hanggang umagos sa kanyang kamay. At ibig sabihin po nun ay pag-aalay sa Diyos. Kasi yung cup, nagsisimbolo po yung cup o yung saro, nagsisimbolo po yun sa ating sarili na ang Diyos ang pumupuno at nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Hanggang sa ito ay umagos hanggang sa umawas yung cup. Ganun po yung ginagawa po nila seremonya. At ibig sabihin po nun, yun po ay sumisimbolo doon sa pag-aalay ng buhay natin sa Diyos, sa pagbibigay ng ating sarili sa Diyos. Yung cup of salvation. At ito po ay ginawa ni Haring David at na sabi niya din po ito sa awit 23. Yung sabi niya, ang saro ko ay patuloy na napupuno o umaawas. At yun po ang ibig sabihin po kasi noon ay inalay o pagsuko ng ating pong sarili sa buhay. Nagpapakita po ito na ang Diyos ang nagligtas sa kanila pong buhay at dahil dito ang buhay nila ngayon ay para sa Diyos. Ang Diyos na ang nagmamay-ari sa kanila pong buhay. Yung seremonya pong yun ay ganun po ang ibig sabihin. Kasi naranasan nila yung kaligtasan ng Diyos sa kanilang buhay. At ganun din po sa atin. At kung naranasan natin yung pagligtas ng Panginoon, kailangan po nating isuko sa Kanya ng lubusan yung ating sarili. Yung ating sarili ay ating isuko. Ibig sabihin ng pagsuko, sakop ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, hindi na tayo ang nasusunod, kundi ang Diyos na ang nasusunod. Para masuklian natin ang kabutihan ng Diyos, ay atin pong isuko ng lubusan ng ating sarili. Sariling pangarap, sariling kagustuhan, lahat yan ay dapat isuko natin sa Diyos. Ano man yung ating pansariling iniisip, kailangan isuko natin yan para mag-inline sa kalooban ng Diyos. At ito po, ang ibig sabihin po nun, ginawa po ni David, isinuko ng lubusan ang kanyang sarili po sa Diyos. Ang ikalwa, kung paano po natin masusuklian ang kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Paglilingkod ng tapat sa Diyos. Ayon po sa 16,
O Yahweh, naririto ako, yung abang lingkod, katulad ng aking ina. Maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas at kinalinga at tinubos. At ito ang sabi ng sumulat po nito, o particularly si David, na sabi niya ay nung naranasan niya ang pagliligtas, kalinga at pagtubos ng Diyos sa kaaway, ay sabi niya ay katulad ng aking ina, ako ay maglilingkod ng lubos. Ang tapat na paglilingkod ay hindi makasarili, hindi bumabase sa tao, hindi ka napipilitan, hindi yung pabago-bago. Ibig sabihin ng pabago-bago ay ngayon naglilingkod ka, mainit ka, pero bukas parang malamig-lamig na, pero malamig na ulit. Tapos saka parang alon, mayroong mataas, mayroong mababa. Hindi ganoon ang paglilingkod ng tapat sa Panginoon. At ginagawa mo ang buo mong makakaya. Ibig sabihin, dapat ginagawa natin ang buo nating makakaya para sa Diyos. Paglingkuran natin ang Diyos ng may kalayaan. Ibig sabihin po nito ng may kalayaan, hindi talaga tayo napipilitan. At malaya tayo sa ating ginagawa dahil ito yung gusto natin at gusto ng Diyos. Kasi meron niyang naglilingkod na ito ay hindi siya malaya. Ibig sabihin, nakakulong siya doon sa sistema ng church o sa sistema ng kanyang pinaglilingkuran. Ibig sabihin, napipilitan siya at hindi bukal sa loob ang kanya pong paglilingkod. Tayo na nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, dapat ang atin pong paglilingkod ay tapat. Ibig sabihin po ng tapat nga, malaya ka na maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin nga po ng malaya, hindi ka napipilitan. At yung ginagawa mo ay gusto mo para mapasaya ang iyong pinaglilingkuran. Ayun po ang tapat na paglilingkod. Gaya po ng lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, dapat masaya ka at malaya ka na gawin yun. Bakit? Kasi nga, ginagawa mo yun para maging kagalakan ng iyong Panginoon. Ginagawa mo yon para mapapurihan ng iyong Panginoon, para doon sa iyong pinaglilingkuran. At kanino ba tayo naglilingkod? Sa Panginoong Hesus. Lahat ng ginagawa po natin ngayon, pansarili man, pag-iglesia, anumang klase ng paglilingkod, ito po ay ginagawa po natin sa Panginoong Hesus. At yun po ang paglilingkod ng tapat. Yung hindi labag sa ating kagustuhan. Kasi meron kasing, nabanggit ko nga sa inyo kanina, yung pagpabago-bago, minsan bumabase din sa tao. Pag yung ibang tao ay parang, lalo na kung kapatid natin sa Panginoon, bakit ganyan yun? Hindi naglilingkod. Parang ako ay hindi na rin kasi hindi na rin siya naglilingkod. Hindi po ganun yung tapat na paglilingkod sa Panginoon. Nung maranasan natin po ang kabutihan ng Panginoon, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na maging tapat sa paglilingkod. Kagaya ni David, kung gaano siya naging tapat. Sabi dito talaga ni David ay, akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. At yung heart ni David talaga ay ipinakita niya sa Panginoon yung tapat niyang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, si David ay nakilala ng lahat kung gaano siya katapat sa Diyos. At sa kung mapapaglingkodan natin ng tapat ang Diyos, masusuklian natin ang kanyang kabutihan sa atin. Kung mapapaglingkuran po natin ng tapat ang Diyos, masusuklian po natin ang kanyang kabutihan na pinaranas sa atin. Ang gusto po kasi ng Diyos ay tapat na paglilingkod. Ayaw niya ng divided o yung hating paglilingkod. Naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa iba, naglilingkod ka sa iyong sarili. Hindi, full-hearted po ang gusto. At yung paglilingkod ng tapat, sabi nga ni David, lubos. Ibig sabihin lahat-lahat kailangan ay ibigay sa Panginoon. Ganito pong paraan, masusuklian natin kagaya ng ginawa po ni David na paglilingkod ng tapat. At yung pagiging tapat ay kailangan po niya ng totoo at hindi pabago-bago. Lalo ng pabago-bago ang isipan, pabago-bago ang puso. Ngayon gusto, bukas hindi.
Hindi po ganyan ang gusto. Hindi po matutuwa yung ating Master. Hindi po matutuwa yung ating Panginoon. Hindi matutuwa ang Panginoon sa atin. Kasi ang gusto niya ay tapat na paglilingkod. Kagaya po ng ginawa ni David. Ito po yung ikalwa. Paglilingkod ng tapat sa Diyos. Ito naman po ang ikatlo. Kung paano po natin masusuklian ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Maghandog o paghahandog ng pasasalamat at pangako sa Diyos. Sabi po sa 17 hanggang 19. Sabi po dito, ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang haing ko'y panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hinirang sa templo ng Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko na sa iyo'y binitawan. Purihin si Yahweh. Ito yung sabi ni David, naghahandog ng pasasalamat kasi nga is public worship. Itong awit 116 is seremonya o culture ng mga Jewish. Tayo ay dapat lagi magpasalamat sa Panginoon. Anuman ang nangyayari, dapat ipasalamat natin sa Panginoon. At maraming talata ang nagsasabi. Ito po ang mga nakita ko pong talata. Kinuha ko lang po ito sa Bagong Tipan. Sabi po sa Efeso, chapter 5, verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Sabi naman po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. At para sa iyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin po, kasi merong mga pagkakataong pangit, may mga pagkakataon din namang maganda. Pero sabi dito ng salita ng Diyos, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Kasi ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Ito yung kalooban ng Diyos na mangyari. Sabi naman sa Hebreo chapter 12 verse 28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian, hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos na parang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, at sa paraang may paggalang at pagkatakot. At yung pasasalamat na yon, tayo ay dapat magpasalamat. Bakit? Dahil nga tayo ay tumanggap ng kaligtasan. Tumanggap tayo ng kabutihan ng Diyos. At ito yung kalugod-lugod, paraang kalugod-lugod at paraang may paggalang at may pagtakot sa Diyos. Ibig sabihin, ang pasasalamat natin sa Diyos ang magbibigay ng kagalakan sa Panginoon. Kahit naman sa ating pong relasyon sa ating kapwa o relasyon natin sa ating pamilya. Pag may ginawang isang bagay, yung kapatid natin, nanay o tatay, asawa, may ginawang bagay siya para sa kanyang asawa. Tapos yung asawa ay hindi nagpasalamat. Syempre, anong mangyayari? Medyo sasama ng loob ng isa. Bakit? Kasi nga, gumawa ng effort pero hindi siya nagpasalamat. At ganoon din kahit sa kapatid o kahit sa kamag-anak. May ginawang isang bagay para sa kanya o favor tapos hindi nagpasalamat. Ano kaya ang mararamdaman? O kahit kayo, pag may ginawa kayo sa ibang tao o sa kapamilya yon na pabor, tapos hindi kayo pinasalamatan, ano kaya inyong mararamdaman? Di po ba masakit? Meron kulang, di mo lang nagpasalamat, tinulungan na. Di ba ganon? Ibig sabihin, ganon din sa Diyos. Pinaranas ng Diyos ang kabutihan sa atin, kaya dapat ay marinig niya yung ating pasasalamat. At ito nga, kaya nga nagkaroon ng church, lalo na sa mga prayer meeting, may pasasalamat sa ating small group. Ginagawa po natin yan na Thanksgiving. Kasi ito ang gusto ng Diyos. Marinig niya at makita sa atin yung pasasalamat niya. Paghahandog ng pasasalamat sa Diyos. Ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos
ay pagkilala sa Diyos na siya ang may bigay at may gawa ng ating natatanggap o nangyayari. Ibig sabihin, kung nagpapasalamat tayo sa Diyos, kasi kinikilala natin ang Diyos na siya ang may bigay. Siya ang gumawa, ang may gawa ng bagay na nangyayari. Masama man o hindi man maganda o magandang bagay ang nangyayari. Kailangan nating ipasalamat sa Diyos yan. Bakit? Kasi ito yung pagkilala natin na sa Diyos na siya ang may gawa. Ang Diyos ang may gawa ng mga ito. Kaya kailangan natin magpasalamat. Doon naman, sa pagtupad o sa pangako, paghahandog ng pangako. Ibig sabihin po ng paghahandog ng pangako, ito po yung pagtupad ng pangako nating binitiwan sa Diyos. Sabi nga dito sa verse 19, verse 18, at doon ko ibibigay anumang pangako ko sa iyo ay binitawan. Ibig sabihin po, yung mga pangako na binitawan natin sa Panginoon ay kailangan po natin tuparin. Kailangan natin gawin. Nung pag tayo ay masaya, pag may nangyaring maganda sa ating buhay at tayo ay nagalak, na overwhelmed po tayo, minsan nakakapagbigkas tayo ng pangako. Lalo na pag may tumulong sa atin, sa sunod, tutulungan din kita. Sa sunod, ako din. Kasi nakaranas tayo ng kabutihan. At ganoon din minsan tayo sa Diyos. Minsan umiiyak pa nga tayo. At nakakapagbitaw tayo ng mga pangako. Pero, anuman ang ating pangako sa Diyos, dapat po natin yung tupadin. Bakit po? Kasi sabi po sa mga ngaral, chapter 5, verse 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa mga taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Ibig sabihin po, kung tayo ay nakapagbitaw ng pangako sa Panginoon, tayo at hindi natin ito agad nagawa o hindi natin nagawa, hindi nalulugod sa atin ng Panginoon. Hindi natutuwa sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan ito pa rin natin kahit medyo mabigat. Alam niyo po ba, sa Biblia meron pong isang lingkod ng Diyos na nagbitaw ng pangako. Nalimutan ko lang po yung pangalan. Pero isa siyang hari ng Israel. At nagbigay siya nung nanalo sila sa gera, sabi niya, ihahandog ko sa iyo, Yahweh, o ihahandog ko sa Panginoon yung babae na yung tao na unang sasalubong sa amin galing sa gera. At nung pagdating nila, doon sa tarangkahan, ang unang sumalubong sa kanya ay yung kanyang kaisa-isang anak na babae. Nung makita niya, bigla siyang nalungkot, bigla siyang naluha. At sabi niya sa kanyang anak, bakit? Bakit? Pero wala siyang magawa. Sinabi niya sa kanyang anak na ganun yung kanya naging vows, yung naging pangako sa Diyos na ihahandog. Ibig sabihin ko nung ihahandog, susunugin, papatayin. At ihahandog ito sa Diyos. Ganun po yung Old Testament na paghahandog. Literal po na susunugin, literal na ihahandog sa Diyos. At walang nagawa yung hari. Sabi kasi nung kanyang anak, kung yan yung pangako niyo sa Diyos, sundin po niyo, sabi nung anak. At yung anak ay willing naman talaga na maghandog para sa Panginoon. Willing siyang ihandog. Pero ang hiling lang nung anak, hayaan niyo muna po ako ng isang buwan o ilang araw, ilang linggo doon sa bundok na mag-isa. At napupunta po siya doon, pinagbigyan niyo ng kanyang ama, pagkatapos siya po ay inihandog sa Diyos. Ibig po, yung pong kwentong yon ay medyo mabigat, pero tinupad niya. Bakit niya? Kasi nagagalit ang Diyos pag hindi natin tinutupad ang ating pangako. Hindi tayo o hindi nalulugod ang Diyos sa atin. Tandaan niyo po yan. Ano man yung mga pangako na nabitawan natin sa Panginoon, ay gawin po natin. Minsan kapag nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos at nagagalak tayo, nakapagbitaw tayo ng pangako sa Kanya. Subalit, bilang pagsukli sa kabutihan niya, kailangan natin tupadin ang mga iyon. Kaya minsan, dapat mag-isip ka muna bago ka magbitaw ng pangako sa Panginoon. At pag nagbitaw ka ng pangako sa Panginoon, dapat yun ay tuparin. Yun po.
Para masuklian natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay, una, isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Maglingkod tayo ng tapat sa Kanya. Magbigay tayo ng pasasalamat at tupadin natin ang pangako natin sa Kanya. Hindi po natin kayang bayaran ang kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Tandaan niyo po, hindi natin kayang bayaran. Kahit ang Biblia sinabi na hindi natin kayang bayaran. Hindi mababayaran ng mga mabuting gawa ang kabutihan na atin pong naranasan sa Diyos. Pero, subalit, kaya po natin itong suklian. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung sukli na gagawin nating kabutihan, yun ay hindi atin, kundi ito ay sa Diyos din. Kasi sobra-sobra yung kabutihan ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya sinusukli lang natin yung labis, hindi ito atin. Hindi natin kayang bayaran. Kasi kung babayaran natin yun, sobra-sobra, hindi natin kayang gawin. Pero kaya nating suklian. At yung sukling ang gagawin natin yun ay hindi atin kasi sa Diyos din yun. Kasi sobra yung ibinigay sa ating kabutihan. At yung sobrang yun yung ating ibibigay sa Diyos. At ito nga ang ginawa ni David. Ulitin ko po, hindi po natin kayang bayaran ang kabutihan ng Diyos sa atin. Subalit, kaya natin itong suklian. Dahil ito ay parte pa rin ng kanyang kabutihan. Hindi po ito atin. Kagaya sabi, ito ay part pa rin ng kabutihan niya. Yung ating ginagawa ngayon ay part ito ng kabutihan ng Diyos sa atin. At ito po ay hindi atin. Hindi natin kayang gawin ito kung wala yung kabutihan ng Diyos. At kailangan lang natin itong suklian. Hindi po natin kayang bayaran. Kaya ito po ang ginawa. Ulitin ko po. Para masuklian natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay, isuko natin yung ating sarili. Gayang ginawa ni David. Maglingkod po tayo ng tapat sa Kanya. At magbigay tayo ng pasasalamat at pagtupad ng ating pong pangako sa Kanya. At ito po ang ating pong pagbubulay-bulay na tanong. Nasusuklian ko ba ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay? Paano ko ito ginagawa? O paano ko ginagawa iyon? Ulitin ko po. Nasusuklian ko ba ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay? Paano ko ginagawa iyon? Paano ko ito ginagawa? Po tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa aming naranasan na iyong pong kabutihan. Tulungan niyo po kami na masuklian po namin ito kagaya po ni Dave. Siya po ay nagsuko ng sarili sa inyo. Naglingkod po siya sa inyo. Nagpasalamat at tinupad po niya yung kanya pong pangako sa inyo. Nawa kami rin, Panginoon, ay tulungan niyo pong magawa po namin na masuklian ka sa iyo pong kabutihan na aming nararanasan sa aming buhay. At yung kabutihan yon, yung nga po kami ay naligtas dahil sa pananampalataya namin sa Panginoon Jesus. At ito po ay kabutihan niyo, Panginoon. Biyaya niyo lang, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Napakahirap po ang maglingkod. Pero kailangan po namin ay maglingkod ng tapat sa inyo. Tulungan niyo po kami at patuloy po namin maranasan ang iyong kabutihan sa aming pong buhay. Upang patuloy din namin itong masuklian, Panginoon. Patuloy niyo po ipaunawa sa amin ang mga dapat namin gawin. Paunawa sa amin ang iyong pong plano sa aming pong buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan na patuloy po namin nararanasan. Ngayon po ay patuloy po namin idadalangin sa inyo mga prayer and concern po ng aming pong iglesia. Pangunahin po dito ay ang aming pong bansa Pilipinas, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy niyo pong kaawaan, patuloy niyo po kaming tulungan, lalong-lalo na po sa aming pong problema sa virus po na kumakalat, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming leader, Panginoon. Kayo po magbigay ng karunungan, katalinuhan sa kanila upang magkaroon po ng maayos na sistema, Panginoon, upang malabanan ang pandemya po ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila at patuloy din po niyo ingatan sila, Panginoon, sa kanila pong ginagawa, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpapalain, Panginoon, at patuloy po ninyong ipakita sa kanila ang iyong kalooban, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming pong iglesia, ang BCCF family, Panginoon, ay patuloy niyo pong iingatan, lalo na po sa mga nagtatrabaho, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na huwag mahawak, Panginoon, ng sakit pong ito, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy niyo din po iingatan ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy niyo po silang sasamahan, iingatan, at patuloy din na iiwas sa sakit po ng virus, Panginoon, sa virus po nito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging ang papasok, Panginoon, sa eskwelahan, ano man po yung sistema ng DepEd, sistema po ng government patungkol po sa pag-aaral. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga mag-aaral po namin ito na patuloy na matupad ang kanila po mga pangarap sa buhay. Dalangin ko po ang bawat isa na patuloy niyo po iingatan, Panginoon. Pagpalain niyo po kami at patuloy na magamit, makapaglingkod po sa inyo, Panginoon, ng tapat. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi. Pagpalain kayo nawa at ingatan ng Panginoon, habagan kayo nawa at Kanyang subaybayan, bingapin kayo nawa at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.